ulit. Sorry, bago tayo, no? Anong kinakain nila? Ano lang din? Dog food? Raw food po. Raw food. Okay, okay. Maraming salamat sa iyo, Boss Melvin, at kay Diwata, kay Asmus, at kay Pangarap. Maraming salamat. Isang magandang araw, mga boss amo. Ito ang munting ambag ng supero upang lalong makilala ang forest dog o asong gubat sa buong mundo bilang nag-iisang pure breed na aso ng Pilipinas. Simulan natin ang kwento sa aming pagbiyahe mula Amadeo, Cavite, papuntang TV5 sa Mandaluyong City. Ito ay isang sakripisyo sa amin dahil 2:00 pa lang ng madaling araw ay inihahanda na namin ang aming mga aso para dito. Pagdating namin sa TV5 ay sinalubong naman agad kami ng kanilang napakabait na staff. Ibinaba na namin sina Pangarap, Asmus at Diwata. Ito ang first time ni Asmus at Diwata na tumapak ng city. Ngunit itong si Pangarap ay may experience na sa city. Kaya sa loob-loob ko, tutulungan ako ni Pangarap upang maging confident si Asmus at Diwata. Iyan ang tinatawag na power of the pack. Pagbaba ng tatlo ay curious agad sila. Si Diwata at Pangarap ay mataas ang confidence, habang si Asmus naman ay medyo nahihiya. Noong nakita ko nga ang hagdan ay nag-flashback agad ang dinanas ko kay Lakan. Sa pag-akyat nga namin sa hagdan ay smooth naman. Walang resistance na ginawa ang aking tatlong asong gubat. Hindi kagaya ni Lakan. Daming dala ni Ipinag-login na kami ni Boss Angelo ng TV5. Habang ako naman ay inoobserbahan ng tatlo, pakiwari ko ay namangha ang tatlo sa kanilang mga nakikita, naaamoy at nararamdaman. Ano naman pong elevator? Makinis ang sahig, malamig ang aircon, at sari-sari ang tunog ng sasakyan. Idagdag pa ang mga mas maraming tao na nakikita nila kumpara kapag sila ay nasa supero. Diba? Tinatanong mo kung tame, di ba? Sweet yan sila. Noong una pa lang ay proud na ako sa ugali ng tatlo. At mas lalo na ngayon na mabait sila sa ibang tao. Good morning. Ang oras ay magpa 5 a.m. O shoutout si Rodel, nandito. Yan, may sakit pa yan. No? And then, eto ang dalawa si Pangarap. Pangarap, Asmus, Diwata. Nandito tayo sa TV5. Sa palagay ko ay hindi naman babahag ang buntot ng tatlo kapag malalakas na ang tunog at usapan kapag kami ay live na. Ngunit para ako'y makasigurado, Walk muna, walk. Matagal pa naman eh. dinala ko muna sila sa labas upang makapaglakad at ma-explore ang kapaligiran na bagong-bago sa kanila. Sa ganitong paraan ay hindi na ako kakabahan na sila ay mag-misbehave kapag kami ay live na sa harapan ng kamera. Nilibot namin ang buong harap ng TV5, dulo sa dulo. Dito nakaranas ang tatlo ng mas marami pang tunog at mga tao na nakakasalubong. Sa pakiwari ko ay nag-e-enjoy naman ang tatlo sa aming mini pack walk. Nakakita naman ako ng damuhan. Dito ako nagdesisyon na sila ay painumin at okay na din kung dito sila iihi. At least hindi sa kung saan. Ang call time ay 5 a.m. and 6 a.m. pa kami sa Salang. Nag-walk muna kami dito sa perimeter ng TV5. And pinainom namin yung mga aso namin. At para mamaya, accustomed na sila sa lugar. Hindi na sila maninibago. Ayan, tingnan nyo naman. Confident na, oh. Maganda na ang stance nila. Hindi na sila shy. At tingnan nyo naman ang buntot, nakatayo na. Then yung mga tenga nila, masasaya na. Walk tayo. Nalibot na namin lahat ng perimeter dito sa TV5. Ang hindi na lang yung parking, kaya pupunta kami sa parking. Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na gumalaw-galaw tuwing kasama ko ang mga aso ko. Kaya hanggat mahaba pa ang uubusin naming oras bago kami umere, ay pati parking area ay naglakad na kami. Sakto, pati ako ay kalmado na bago ang interview. Ayos ba? Alam mo kung anong breed to? Anong client? Wala mo? Hindi naman sila nangangagat. Hindi naman. Mabait naman. Anong quarter?
Wala mo ha? Hindi, Pascal. Hindi. Ito yung forest dog. Lalaki yan pag Hindi, ito na. Adult na yan. Oo. Breed ng Pilipinas to. Forest dog. Asong gubat. Guest kami mamaya sa ano. sagot po naman. Good morning kapatid. Okay, tara. Baka maling tayo. Anong oras ba? Boss, sige. Sige pa. Hinahanap ko si ano eh. Hinahanap ko si Tulfo eh. Ito pala siya oh. Oh, maliit lang pala siya, no? Bali ko kaya ito. Ano name niyo po? Melvin. Melvin. Mamaya tayo. Pero maamoy nila yung aso ko, okay lang? Okay lang. Kasi sanay naman sila sa ibang aso. So hindi naman, ano sila, pang aspin? Hindi. Philippine Forest Dog. Hello! Pero malalambing, hindi na. Malalambing. Hello. Hindi sila nangyayag. Hello! Ito si Pangarap, si Asmus, tsaka si Diwata. You can smell my doggy! Bata pa si Diwata, no? 1-year-old po itong dalawa. Si Pangarap is 2 years old. Mukha silang nakakatakot. Yeah, intimidating kasi brindle, tapos tayo ang tenga. Kahit ako mahilig ako sa aso, sobrang hilig ko sa aso, pero natatakot ako dahil yung mga ibang aso na, di ba? Pati pag naamoy ka, tapos amoy aso, mas lalo pa silang naiinis. Yeah. Sila hindi naman. Hindi naman. I'll see you later! Hello! 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 See you! See you later! See you later! Yes, smell my dog! Nakakita ka lang ng gwapo. Nakakita ng gwapo eh. Kasi lagi nakikita yun. Yes po. Opo, sige po. Opo. Bye-bye! Pangarap, Asmus Diwata. Asmus Diwata. Bye, Pangarap! Bye, Asmus! Bye, Diwata! Hindi sanay makakita ng ano, kasi Oo. See you later! Hindi sila sanay na? makakita ng pogi. Grabe ka naman. Mga pogi ng mga kasama natin. Thank you, boss. Thank Sige you. po, sige po. Thank you. Kita tayo mamaya. Wait mo, tumayo ka pa. Thank you. Good morning. See you. Bye-bye! Forest dogs, no? Forest doors. Sige. Kwentuhan mo ako mamaya. Salamat. Kita tayo mamaya. Sensya ulit ha. Madapaga kayo nagising. Doon ako lagi nahihiya eh. Kasi dahil maaga yung show namin, morning show. Maaga lagi yung guest. Nung sinabing forest dog, natuwa ako kasi bibihira mag-feature doon ng Yes, forest yes, dog. yes. Ako, nung bilanggit sa akin yung forest dog, sabi ko, that's nice kasi like what you said, sobrang bihira talaga. Ngayon ko nga lang, actually, doon ko lang, hindi ganun palang klaseng ano talaga, no? Pati sa atin, dito sa atin. Opo, sa atin po. Ako nagaganda ako. Natakot ako kasi nga mukhang scary. Pero mababait. Boss Melvin. Salamat po. Opo. Di ba mapapakilala na kayo sa ano? National stage, di ba? Mga forest dogs. Hindi ka ba naman matatakot? Ito, bumibila ng kangal to eh. Sumasabit sa leeg nila. Merong guide questions. Hindi naman natin i-memorize. Dapat galing sa puso yung sagot. Pero babasahin pa rin natin. Baka ma-mental block tayo mamaya. 6:30 daw ang pasok. Bilang paghahanda ay naglagay na nga si Rodel ng pabango sa tatlo. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay tinawag na rin kami. Ginaid kami papunta sa second floor. Gumamit kami ng elevator. Ngayon ko naisip na kung hindi pala kami nag-desensitize kanina ay malamang sa malamang bahag na ang buntot ng tatlo. Uy, dito pala si Ted Pyro, no? Malapit na tayong umere. Kaya, kinakabahan. Kinakabahan si Rodel, no? Pinapasok na kami sa loob ng studio. Kinabitan na ako ng lapel. At habang hindi pa kami on air, ay giliw na giliw naman ang lahat ng staff and crew. Lalo na si Tito Alvin, ang resident meteorologist ng TV5. Dumating na rin sa loob si Boss Andre Felix, ang takot sa asong gubat kanina na ngayon ay hindi na. Nakapag-adjust na din siya. Tunghayan ang aming live interview.
Gising-gising na po. Lunes ngayon, 6:18 po ang umaga ang oras natin. Sa kanilang wangis at kulay pa lamang, hindi po maikakailang. Sila ay asong Pinoy. Sila ang tinatawag na Philippine Forest Dogs o yung mga asong gubat. Ano nga ba ang kanilang mga characteristics, personalidad, kilalanin po natin sila. Kasama ang kanilang owner na si Melvin Cahigal, owner po ng Supero Dog Farm at nag-aalaga sa ating mga asong gubat. Melvin, good morning kapatid. Good morning po. Good morning. At pakilala natin ang ating mga cute na kasama ngayon. Ang gaganda. Ang ganda ng kulay nila. Isa-isahin po natin, Kuya Melvin. Okay, so una si Pangarap. Pangarap. Siya ay 2 years old. Then si Pakita natin si Pangarap. Ito si Pangarap. Pangarap, come here. Pangarap. Pangarap. 2 years old. 2 years old na siya. Girl, no? Girl. Girl po. Tapos ito, Then ito, itong dark brindle na to, si Asmus. Asmus. Opo. Ito. Opo. Ilan taon na si Asmus? 1 year old. 1 year old, okay. And si Diwata po. Ayan. Si Diwata. Kung makikita natin si Diwata, ayan o, nakikita natin, iba yung mata. Iba yung kanyang, magkaiba yung kanyang mata, di ba? Ito, ayan o. Pakita natin, ayan yan, ito si Diwata. So ba't kakaiba ang kanyang mata? Iba yung kulay ng isa. Ano na po yan? Genetic mutation. Ang ganda. So lahat sila ay forest dogs, Philippine forest dogs o asong gubat kung tatawagin. Yung itsura po nila, syempre iisipin baka asong kali, aspin, di ba? Pero sila po, in general, eto talaga, pag sabing forest dog, ganito ang kulay, yung tenga nila, nakataas. Yes, in general po, para masabing forest dog ang isang aso okay. ay kailangan sila ay colored brindle at nakatayo po ang tenga. At hindi rin po dapat sila ganun kalaki, dapat medium size lang sila. Parang ganyan. Opo, ganito po dapat. Ano po ang personality nila? Yung matapang ba sila? Agresibo, malambing, maingay? Yes, sila po ay matapang, mabait, at very high energy. Hindi po pwede sa kanila yung nakakulong, nakatali. Dahil pag ginawa mo yun, masyado silang maingay at masyado silang maninira ng mga gamit nyo sa bahay. Kasi sanay din sila yung di ba, yung active sila eh. Kailangan tumatakbo yan, no? Pati matatalino to, di ba? Yes. Sila isa sa mga smart dog breeds, tama ba ako? Yeah, ano sila, very inquisitive na mga aso, very intelligent. At yun nga, dahil nga ginagamit sila nung unang panahon sa pangangaso din. So hanggang ngayon, na-inherit nila yung ganung characteristics. Kaya kailangan laging nasa labas. Saan nag-originate, Kuya Melvin, yung kanilang breed? Kumaga, saan yung ninuno nila? Ang nag-originate to ay galing to ng Bukidnon. Halimbawa si Asmus, pinangalan ko siya doon sa Amerikano na nag-research about forest dogs. Wow, okay. Ngayon wala na siya sa makabilang. Kinikilala ba na dog breed of the Philippines o pambansang aso itong Philippine, kung magka-official na ba sila na tinatawag na Philippine Forest Dogs? Sa ngayon, hindi pa. Okay. Opo. Pero meron isang grupo, yung Philippine Forest Dog Legacy Club. Sila po yung nagbigay sa akin kay Pangarap. Kay Pangarap. Yes. Sila po yung nagsusulong na maging isang official. Sana, oo. Diba? Para at least sa atin, sariling atin. Eto, basagin natin, tatanungin ko yung mga myth o kumbaga yung mga misconception tungkol sa mga asong gubat natin. Totoo bang yung asong gubat lang daw ay nakikipag-breed sa asong gubat lang din mismo? Hindi po. Yearly daw sila nagsished ng kuko? Hindi po. Hindi din. At mahilig daw silang umakyat o tumalon ng matataas. Yes. Nagiging tao din daw sila. Hindi. Okay. Baka lang malinaw. Pero yung totoo, yung tumatawag, active sila, yung kaya nilang lumundag, Yes. kaya nilang tumalon na mataas. Opo. Magkano kataas? Mataas po. Mga tinatanong nila, yung bakod namin, tinatanong nila. Oo. Talaga Mataas yun, mga 6 feet. Oo. Ano naman yung saloobin mo, Kuya Melvin, sa mga taong nagsasabi na, nako, ano naman yan, yung mababa yung tingin sa mga asong gubat na hindi talaga sila kinukonsider na dog breed or yung tinatawag na aspin o asong kali, tinatawag na wala namang breed yan talaga mga aso na yan. Okay, para sa akin, nire-respeto ko yun ang pananaw nila. Pero para sa atin na kagaya namin, gusto namin ma-influensyahan sila. Yes. Na maitama yung ganong perspective nila. Dahil dapat lahat ng aso, mapa may breed o wala, Correct. dapat ay pare-pareho ang tingin. Dahil dyan, agree ako, respeto, and talagang dapat kahit ano pang breed yan, mahalin natin, and di ba, respetuhin natin yung breed na kahit na anong aso. Sa mga gustong magtanong po, or gustong mag-alaga din, pwede ba kayong
ibigay yung number na, share natin o yung social media mo, Boss Melvin, para yung gusto mag-alaga din ng asong gubat. Okay, sa mga boss amo o sa mga mahilig sa aso, pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook page, Supero Dog Farm. Meron din po kaming TikTok, Facebook, at YouTube. Ayun, Supero. Supero. O, hanapin ka lang. Maraming salamat ha. Thank you sa pagbisita ngayong umaga. Sorry, bago tayo anong kinakain nila? Ano lang din? Dog food? Raw food. Raw food. Okay. Maraming salamat sa iyo ha, Boss Melvin, at kay Diwata, kay Asmus, at kay Pangarap. Maraming salamat. Ang pamagat ng vlog na ito ay mga pangarap. Si Pangarap at ang iba pang sing-uri niya ang nagsisimbolo ng isang pangarap. Okay na. Nakakaba din pala. O ang pangarap ng nakararami na sana ay ma-recognize ang asong gubat bilang isang pure Filipino breed. Hindi natin isinasantabi ang mga aspin o mongrel. Ang pangarap lang natin ay kahit papaano sa hinaba-haba ng kasaysayan ng Pilipinas ay meron pala talagang asong gubat. Bagsak na si Diwata. Ulo. Inantok ka na? Inantok ka. Ulo. Yan. Bakit ganyan? Akala ko i-failed niya eh. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.